Ikaw ang aming nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo'y tapat at waras. Ang nakapantay sa kawiran, nalulitaas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, marinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ko sa amin. Panginoon, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko, aming Ama. Oh Diyos, Ikaw ay nadakila sa mundo. Ikaw ang nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, ibalik ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko. Pinagpapago, Diyos ka sa amin. Daming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mag-ari ka. Mag-iwan ka sa buhay ko. Mag-iwan ka sa buhay ko. Mag-iwan ka sa buhay ko, aming Ama.
Tayo natin tumayo. Salamat po sa mga awit na yan. Okay, sige. Magbasa muna tayo ng Bible. As the singing men will prepare. Nehemiah. Okay. Na-preempt ako ron. Okay. Nehemiah. Sige, okay lang yan. Basa natin. Nehemiah chapter 9. Verse 33 to 35. Excited lang. Okay. Amen. Basahin po natin sa salita ng Diyos. Begin. Gayon may banal ka sa lahat na dumating sa amin. 34. Last verse 35. Okay, tayo natin magsipo. Pagpalain ng amang kanyang salita. Tayo natin ng singimin. Ay, salamat Lord. Masih Pedro, gini-gini mo. Sige. Gawin sa'yo. Jesus' name, let's have a mercy that follows.
As we have mentioned, Nehemiah chapter 9, babasahin lang po natin ang verse 33 and then verse 35. Salamat sa Panginoon sa ating mga kapatiran offering song of praises sa Diyos. Nehemiah chapter 9, hindi ko na kayo papatayin. You just read it again. Nehemiah chapter 9, verse 33. Okay, ready? Read it loudly. Begin. Okay, notice the word. Gumawa kang may pagtatapat, referring to God. Ang Diyos gumagawa ng pagtatapat lagi. Amen? Pero siya, ano sabi ng Bible? Sabi ng mga tao, ngunit nagsigawa kaming may kasamaan. Until we come to that point, we realize that we did something wrong at tayo napakumbaba sa Diyos, God will never bless us. But kung tayo dumating sa punto na, Panginoon, nagkasala kami sa iyo, ikaw ang mabuti, ikaw ang tapat, and we are wicked. Maganda na po ang tinatakbo natin. Now, let's go to 1 Kings 18:21. May papapansin lang ako sa inyo sandali. 1 Kings 18:21. Okay, basahin natin ng malakas. Begin. At si Elias ay lumapit sa buong bayan. Okay, mabilis na ito. Sabi ni Elijah, kung yung Diyos ang paglilingkuran nyo, paglilingkuran nyo. Kung paglilingkuran yung tunay na Diyos na si Kristo, paglilingkuran nyo siya. Ang nakita ko rito, mga kapatid, si Elisha is giving you and us and all the people during that time, and even today, God is giving us the freedom kung sino gusto mong paglingkuran. Kasi pilitin man kita maglingkod sa Diyos, ayaw mo naman. It's useless. Tama? Let's give them the freedom. Pero kung gusto mo ng katinuan ng buhay, you better choose the best, and that is Jesus Christ. Amen? Gusto mo maparawara buhay mo? Sige, go ahead. Gusto mo magsira ng buhay mo? Bala ka. Pero gusto mo magtino ang buhay mo? Gusto mo maging maayos? Nasa tamang direksyon? Sundin mo ang Diyos. Pero tinan niyo sa ito, basahin dito. At ang bayan, ano sabi ng Bible? Hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. This is where the boys and the men separates. Dito mo makikita ang tunay na sa Diyos at tunay na hindi sa Diyos. There has to be a time, there has to be a decision mula sa ating mga tao. Ako ba ay susunod sa Diyos o susunod sa hindi Diyos? So, nung binibigyan sila ni Elisha ng option, pinakikita lang yung kalagayan. You have the freedom to choose. I would rather you choose God. Isa pang talata, Joshua 10:4-15. In-establish ko lang yung ating pag-uusapan in a few minutes. Then yung sinabi ng Bible dito, si Joshua naman, basahin natin. Begin. At dagroon ang Diyos ng Ama Amoreo sa lupain nila. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan, maglilingkod kami sa Amen? Okay, paglingkuran niyo sila. Paglingkuran sila ron, yun ang gusto nyo. Pero sa amin, we have decided to serve the Lord. Amen? But as for me and my house, we will serve the Lord. And mga kapatid, I believe that's commitment. That is a committed decision sa Panginoon, and I'd like to speak on the subject, a pattern for commitment. Generally, Filipinos, when it comes to Christianity, as they know whether tama o hindi, ang trato ng mga Pilipino sa Kristyanismo, sa Diyos, trivial, bias, casual, and sadly, sobrang babaw ng kanilang trato sa Kristyanismo. Maparad pa rin tayo, or should I say,
Magpasalamat pa rin tayo sapagkat ang Diyos, hindi kagaya ng mga tao na ang bilis mabugnot, magalit, mainis, at pagka siya nagalit, kastigo, brutal ang gagawin. Hindi po ganoon ang Diyos sa atin ngayon. Ang tunay na Kristyanismo, sa totoo lang, dapat pinapahalagahan, dapat binibigyan ng pansin. Dahil pag hindi ka Kristiyano, ngayong oras ito, hindi ka tunay na anak ng Diyos, and you will die, sigurado pupunta ka sa impyerno. Walang religion na magdadala sa inyo sa langit. Even Baptist faith, ang magdadala sa inyo sa langit, si Kristo na nagkatawang tao. Kung sasampalatayan na lamang ninyo. Kung siya lamang yung kikilalanin bilang inyong Diyos at tagapagligtas at ang tao magsisisi ng kasalanan. Christianity today, sometimes, it's not a matter of commitment. Parang nangyayari, convenience na lang. Pag may time ako, church ako. Pag meron akong oras, punta ako sa church. Pag meron dumating bisita, dumating ako sino, inuunan nila yung bagay. And then, pag dumating yung problema, sasabihin, Diyos ko, bakit mo ako ginaganito? Maraming sinasabi ng Diyos, ano kinalaman ko ron? Pagkatapos mo akong pabayaan, pagkatapos mo akong baliwalain, pagkatapos mo akong tatuin casually, then pag napahama ka, dahil sa iyong kagagawan, ako sisisihin mo. People will commit themselves to pay religiously sa sasakyan. There's nothing wrong. Tama lang yan. Pag nangutang kayo, bayaran nyo. Amen? Pag meron kayo commitment sa mga bagay-bagay, sa school, sa pamilya, sa trabaho, fulfill it. Sundin niyo yan. Pero bakit pagka sa Diyos? Okay lang. Bakit pag sa ibang bagay? Todo, bis, todo ayos, todo lahat. Pero bakit pagka sa Diyos? Minemenos. You know why? Lack of commitment. Most people are like doon sa kausap ni Elijah. Sabi niya sa 1 Kings 18:21 again, kung inaakala ninyo na hanggang kailan kayo magkakaroon dalawang kaisipan. How long have you will maintain that two opinion? Okay? Hanggang kailan kayo magdadalawang isip? Sundin niyo siya o si Baal? Bahala kayo. Pero kung sa Diyos kayo susunod na kayo. At dahil sa wala silang commitment, naglalaro ang isipan nila. Dahil sabi na baka pag nag-attend ako sa Baptist Church, marami nang mawawala sa akin. No. Hindi kayo lugi, pero marami nang mawawala sa iyo. When you attend a true Baptist Church, ano mawawala sa iyo? Yabang, kataasan ng ugali, at mga kasalanan, lilinisin tayo ng Diyos. Why? Because of the preaching of the Word, lilinisin tayo. Tubig, nililinis sa ating karumihan. Ang Bible ay tubig na lumilinis sa ating pagkatao. Yes, mawawala sa atin. Ang lahat ng kayabangan, lahat ng pagmamataas, pagka i-apply natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible? At ang bayan ay hindi sumagot. You know why? They answered him, not a word, because they refused to commit themselves. Sa sinasabi ni Elijah, pagtitiwala, pananatili sa ipinagkatiwala, pagtupad sa ipinangako natin katapatan. Ito yung pananagutan natin sa harap ng Diyos na gagawin ko itong bagay na ito para sa Kanya, para sa kaluluwa, and that is commitment. We would say, ang mga tao, bira na, rare, species na lang ngayon, yung taong devoted, loyal, all out para sa Diyos, in full blast. Bibira na lang yan. Sana magkaroon tayo ng ganung bagay. Real commitment sa Panginoong Diyos. Nagkaroon tayo ng confrontation ng araw ang Malaysia at ang Indonesia noong 1964 kung saan yung mga Gurkhas from Nepal ay hinilingan na kung pwede, tulungan nyo kami na talunin ang kalaban. What you will do is, eto, tatanong kayo mula sa aeroplano. Yung Gurkhas, hindi sila masyadong tumatanggi sa maraming bagay. Pakiayos na kayo. Tingnan niyo kung ano gusto. Tingnan ko ano gusto. Okay. So, ang mga Gurkhas, pagka sila in request, handa silang mamatay. Willing silang magbigay ng buhay. So, tinawag sila ng opisyales. Ang sabi ng opisyales, since willing naman po kayo sa pagtupad sa aming kahilingan, sabi lang namin ng mga Gurkhas, ito lang po request namin.
willing kami tumulong mula sa aeroplano, kaya lang sa sa mga kondisyon. Una, tatanong kami, 100 feet. Tatanong kami para talunan ng kalaban. Yun lang. Basta 100 feet. Sabi ng opisyal sa mga Gurkhas, mahirap yung kondisyon nyo. Imposible. Bakit? Kaya namin. Tatanong kami sa 100 feet lang. Pag tumas pa rin, baka hindi na kami mabuhay. Sabi ng British, hindi bubukas ang parachute ng ganong kababa. Nagulat yung mga Gurkhas. Ibig sabihin may parachute pala? Nakuha niyong kwentuhan? Pinagtatanong sila mula sa aeroplano, hindi pinag-usapan kung may parachute o wala. Sabi ng mga Gurkhas, willing kaming tumalon. Nung malaman lang may parachute, kahit na gano'ng kataas yan, sige, tatanong kami. Mga kapatid, that's commitment. Amen? May mga tao, pag di dinaran ni Kuya Marvin, di sasama sa church. Di ba? Kaya yung mama, naghihintay pa lumigo kung saan-saan. That's not wrong. Pero, kung ang tao magkaroon commitment, sige, pupunta lang ako ron, sundiin mo nilang iba. Commitment, mga kapatid. Ngayon, kulang na po yan sa ating panahon. Meron, nakikita tayo. Pero nakahiya ako kung paano sinabi ng Pangulong Marcos na mahiya naman kayo sa mga magnanakaw, mga mandarambong. At ang panlain po talaga natin, bago matapos ang taon, nakakulong na yung mga yan. At may balik na yung pera ng pamahalaan na dapat sabi ng isang tao, 12 billion ang ninakaw ng mga yan. Yung isang taon, nagsauli na 150 million. Pero meron pa siya sasauli kalahati pa ng pera niya. Pero yun, nahihiya na siya. Pero at the same token, God is telling us, shame on me. Naku, yung mga maling aral, kalat-kalat ka ng kalamang anak, kalakad ka ng mga tungkod. Yung mga maling aral kumakatok sa bahay, nagbebenta ng babasahin, nagtuturo ng mali. And yet, they would do that commitment sa Panginoon nila. Whereas sa mga Kristiyano, hindi kumuha ng trucks, mamigay sa mga kaibigan. It's shame on us na mga Kristiyano, na mga politicians, ay nagkukumit ng kanilang mga pangako, di umano sa bayan. And yet, ang mga Kristiyano, they would never dare to comply sa sinasabi ng Biblia. Even LGBT crowd, they have that commitment na magkaroon sila ng seat kung saan lugar ng kapangyarihan. Sila ay handang gumastos para parindigan ang kanilang natutunang mali sa kanilang pagkatao. Pero wala sa mga Kristiyano, they would never dare to speak for Jesus Christ. It's a shame na mga artista, they would commit everything para sa kanilang mga profession. At ang mga mananampalataya, hindi mo na nabati, natatampo na. 2 Corinthians 12:15, tipo sabi ng Bible. 2 Corinthians 12:15. Ang mga tao hanggang gumastos para sa kanilang cause, sa kanilang maling direksyon, pero sa mga mananampalataya, medyo nahihirapan. Siguro mas maganda sa English. Yung sabi ni Paul, para sa kanya, basa, I will very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly I love you, the less I be loved. Ano sabi ni Paul? I'm willing to spend and be spent. Handa akong gumastos at gumastos pa at gamitin para ng Diyos para sa mga tao. He's willing. Yun lang ang pagkakaiba ng maraming mga ministry, ng mga gawain ng Diyos. Some ministries are ministry. Nag-exist sila dahil they wanted to receive more money. So ministry. Iba naman, nasa ministry, hindi dahil sa gawain, kundi ministry. Naghahat ng maliligawan na mapapangasawa. Hindi ministry. Ministry, ministry. Mga gawain na sa Diyos daw, pagkatapos ng service nila, magte-text, Pastor, baka meron ka diyang extra. Wala kami pambiling bigas. Nakakalungkot po. Gusto magkaroon ng gawain sa gawain nila, tapos ang gustong gumastos ibang tao. God forbid na mangyari sa atin yan, na yung may ipopreach natin mga magagawa, hindi puro pera ang pinag-uusapan. Dapat kaluluwa. Mabilis lang ito mga kapatid.
sa ating binasa sa Nehemiah, this will be a pattern for our commitment. Ang background natin binasa sa Nehemiah ay yung pagpapahayag ng mga Hudyo over their lack of commitment doon sa Panginoon, na kaya sila na captive, kaya sila naging alipin dahil wala silang commitment sa Diyos. Kaya sila naging busabos na pariwarang buhay dahil pinabayaan nila ang Diyos na dapat nag-iingat sa kanila. Ang sabi sa Nehemiah chapter 9, kami ay masama, kami naging masama. And they concluded, by making commitment sa Panginoon, they would prevent na mangyayari rito. Yan yung sabi, Panginoon, ikay may pagtatapat, kami gumawa ng kasamaan. Mga kapatid, if you will just do what is right, gumawa lang kayo ng tama, hindi kayo maliligaw. Again, it's a pattern of commitment na kailangan ng ating mga simbahan, mga Kristiyano. Kami po, lilipas ang panahon, hindi habang buhay na buhay, nagtatandaan ng mga Kristiyano, mga pastor, we need new blood. Amen? Mga bagong dugo, mga bagong mga gagamitin ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Balik tayo sa chapter 10, verse 29. Hindi po sinabi, we need to have a commitment to scriptural fidelity. Basa, gain may banal ka sa lahat na dumating sa amin. Sapagkat, okay, so they realized that we have done something wrong. Chapter 10, verse 29. Hindi po sinabi, kailangan magbalik tayo sa ating pagtatapat. Pangako, pananagutan. Sa Biblia ito, maniniwala tayo. Pagtitiwalaan na ng salita, basa, sila ay nagsilakip sa kanilang mga kapatid, na kanilang mga mahal na tao, nagsusumpa, nagsipanumpa, na magsisilakan sa kautusan ng Diyos, na nabigay sa pamamagitan ni Moses na lingkod ng Diyos, upang magsiganap, magsigawa ng lahat ng utos ng Panginoon, na aming Panginoon, at ng kanyang mga kahatulan, at ng kanyang mga palatuntunan. Sila ganun pa, nalalakad kami, Lord, we commit ourselves to follow the Word. Yung Biblia susundin natin. Amen? Commitment to scriptural fidelity. February 15, 1921, operating room ng Kane Summit Hospital sa New York. Si Dr. Evan O'Neill nag-perform na isang surgery. Ang tawag ay appendectomy. Inalis yung isang atay. At dalawang bagay ang unique sa operasyon nito. First, na noon hindi pa ginagawa, gumamit siya ng local anesthesia. At isa pang surprise. Ito si Dr. Kane nung araw, tandaan niyo, 1921. Pag ino-opera ng tao, general anesthesia lahat. Sabi niya, bakit kailangan i-anesthetize ang lahat ng katawan? Ano naman, titirahin lang naman yung isang parting ito. Ba't kailangan? So sabi ng mga tao, doktor, para safe. Sabi niya, pwedeng local anesthesia lang yan. So sabi niya, ako naniniwala na local anesthesia is enough sa certain surgery, yung kidney o operahan. So, ay sa paniwalaan ng iba, sabi niya, susubukan natin. Again, February 15, 1921 came. Naganap, first time sa kanilang ospital, nagkaroon local anesthesize na parte ng katawan at na-opera successfully. First, na surprise. Ano yung pangalawa? Sino yung inoperahan? Ayaw ko sino yung inoperahan? Sarili niya mismo. Siya mismo nag-opera sa kanyang sarili. Ino-opera niya at napatagumpay niya na alis sa kanyang parte ng na-operahan using local anesthesia. Ano sinasabi natin? It's a commitment. Nanindigan siya na mangyayari at nangyari nga ang nais na magganap. Pangalawa, sa chapter 10 verse 30, ano basa? Begin. At hindi namin ano yung basa ko dyan? Kristiyano para sa Kristiyano. Amen? Hindi pwede magsama ang anak ng Diablo at anak ng Diyos. Dapat Kristiyano pareho. Hanggat maaari, dapat kayong babae, lalaki, bago yung magsama, Kristiyano kayo pareho. O kundi man, maging mananampalataya kayo pareho.
Dahil pag isa anak ng Diyos at isa anak ng Diablo, magbalay pa yung dalawa, mag-aaway kayo palagi. Isipin nyo, anak ka ng Diyos, tapos anak ng Diablo yung asawa mo, tapos yung dalawa, sino ba ama ng hindi Kristiyano? Diablo, John 8:44. Ang ama ng hindi Kristiyano, si Satanas. John 8:44 nakalagay dyan. Ang inyong amay, Diablo. Ang ama ng Kristiyano, Diyos. So maging magbalay pa yung dalawa. Mag-aaway kayo, tayo. So, commitment to separated family. Balik tayo sa verse 30. Hindi namin papag-asawahin ang aming mga babaeng anak, hindi mga lalaki. Hanggat maaari, dapat parehas may takot sa Diyos. Ikaw sa buha ko? Mga Kristiyano babae, you are for a Christian boy or girl. Okay? Kung babae ka, Kristiyanong lalaki. Babae, lalaki, Kristiyanong babae. So it involves separation, commitment. Hindi namin ibibigay ang aming mga anak sa bayan ng lupain o papag-asawain ang kananak ng mga babae para sa aming anak na lalaki. Naniniwala sila, sabi nila, Lord, we have done something wrong. We were in bondage. We became captive. Kaya po ngayon, hindi na kami susuway sa iyo. Yung aming mga anak, mapapag-asawa, may takot sa iyo. Pare-parehas ng pananampalataya. 2 Corinthians 6:14. Yan sabi ng Bible. Maraming talata ito. 2 Corinthians 6:14. Ano sabi ng Bible? Basa. Sa di nasisampalataya. Sabagat ano pakikisama mayroon ng katwiran at kilikuan. Ano pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. So huwag niyong pagsamahin ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Hindi magkakasundo ang masama. Ang mabuti, ang nasa kaliwanagan, sa kadiliman, lagi magka-clash. Dapat parehas Kristiyano. Sino dapat nyo kasama? 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Sa mga barkada, mga kaibigan, mga kasama ninyo, ano sabi ng Bible? Basa. Hindi na kailangan paliwanag. Pag masama kasama ninyo, sisirain na maganda nyo ugali. Hindi sila titino pag kayo kasama. Sila ang makaka-influensya sa inyo. Kayo, hindi nyo sila ma-influensyahan. Hindi kailanman luminis yung malinis na damit at dinikitan nyo ng uling. Hindi luminis yung uling. Nasundan nyo? Maglagay kayo isang cabinet na puno-puno ng malilinis na damit. Malinis na damit, mababango. Lagyan nyo isang galing sa pusali. Pagkatapos sa isang linggo, hindi lilinis yung madumi. Bagkus mangyayari, lahat ng malinis doon, dudumi. Amen? Isang tiklis ng kamatis. Puro maayos. Lagay na isang bulok. Hindi po mawawala ang bulok. Ilang araw lang, bulok lahat yun, mga kapatid. Bakit? Sabi ng Bible, hindi po nilinis ang maganda ugali. Pagkakasabi nyo, masama ugali. Sisirain niya. Sabi ng mga pilosopo, paano ba maaga yun kung hindi ko sasamaan? Hindi, dapat pag sinasama mo, sinasabi mo tungkol sa Diyos. Dahil ang Diyos magpapatino sa mga yan. Pero pag sama ka lang sama, lahat ng ginagawa mo, do what the Romans do. Wala. Kung ano, itsura mo ngayon, mamaya, kamukha mo na sila. Kung ano hila nila, yun ang hila mo na mamaya. Bakit? Masama ang kasama mo eh. Tandaan nyo, pag masama ang kasama nyo, sisirayan ang maganda nyo ugali. Amen? Huwag nyo na hintayin. Ilagay nyo na sa diin. Pag matino kayong tao, sumama ka sa masama, bulakbol, barumbado mga tao, mamaya, kamukha mo na sila. Baka madalas na, mas masahol ka pa sa kanila. Ito gawin ninyo. 2 Timothy 2:22. Basahin niyo mga Bible. 2 Timothy 2:22 and 23. Basa. Verse 23. Napaka-elementary na salita, mga kapatid. Ibig sabihin, huwag kang bumarkada sa masama. Ang kasamaan mo, mga taong tumatawag sa Panginoon, out of a pure heart, committed to a separated family. Kailangan matino ang inyong kasama. Isang tao, gusto niyong bilhin yung bahay ng isang tao ng 500,000. Ayaw pumayag. Ba't daw ulit nakumbinsi siya? O sige, bebenta ko sa itong bahay ko ito sa isang kondisyon.
Dalawa pala. Dahil paborito mo itong bahay ko, pagbibigyan kita, dalawang kondisyon, kung papayag ka. Kung di naman okay lang. Sige, payag ako, 500,000. Unang kondisyon ko, maglalagay ako ng pako dito sa pintuan na to. Huwag mo nang gawin yung pako. Okay? Akin yung pako na yan. Pangalawa, pag gusto kong bilhin uli yung bahay, bebenta mo sa akin. Oo naman. O sige, nagkasundo sila, bayaran. Paglipas ng panahon, iniaalok na nung nakabili sa iba. Hindi ako bibili, sa akin dapat ialok. Yan naman dapat eh. Para sa GSIS yan eh. Pag may mga nilon yung bahay, na ilit, hindi na sa'yo. Ang gagawin ng GSIS, ibebenta yon. Ang una-alokin, ikaw. Yan ang pribileyo mo. So, inaalok niya sa iba. Sabi niya, ako muna, ako bibili. Kaya ko naman bilhin eh. Hindi, ayoko ikaw bibili. Kasi, hindi mo kaya yung presyo eh. Ay, sige. Total, akin naman yung pako. Oo, siya yung pako. Ang ginawa ng tao, ayaw benta sa akin, kumuha siya ng nabubulok na hayop, patay. Sinabit doon. Oh, akin yung pako eh. Ba't ito sinabit? Akin yung pako eh. Ibebenta ko talaga ito, hindi sa'yo. Hinap ng benta, may bibili. Teka, ba't meron ano? Ayoko na, hindi ko bibili. Alam niyo, hanggang sa nabulok ng bulok, bumaho yung buong bahay, naging unlivable lang siya. Sige na, bibili mo na lang. Ano siya sabi natin? Matuto tayo mga kapatid, na yung pangako natin, sundin natin sa Diyos. Yung pinangako natin sa Diyos, sundin natin. Dahil lagi ang Diyos, alam kung paano ka kukunin. Alam Diyos kung paano kukunin natin siya natin. Alam Diyos kung paano kukunin natin siya ng mga tao na kinakalimutan siya. Huwag niyo kalimutan ng Diyos. Lalo pati sa edukasyon, mga kapatid. Hindi lamang sa separation, ng sa ugali, pati sa pag-aaral, kailangan matuto kayong mag-excel. Maging magaling kayo. Kaya sabi natin, ang mga unbeliever, ang pupurol ng utak. Pero kung tumalo sa isip nyo, basahin niyo Bible. Basahin niyo Bible. Kailangan nyo salita ng Diyos, bagay na inyong pag-aaral, bagay na inyong buhay. Walang silbi yung talino ng mga tao, mga kumlabi, na wala naman takot sa Diyos. Natututo lang yan magnakaw pag nasa kapangyarihan. Pero pag Kristiyano, nag-aaral ng edukasyon, nagsikap, at alam ang Biblia, hindi siya lalayo dyan. Ano sabi ng Joshua, chapter 1, verse 8? Joshua, chapter 1, verse 8. Gusto niyo ng tagumpay? Choose to have good success. Hindi lang success. Choose to have good success. Basa, Joshua 1:8. Begin. Pag ginawa niyo yung lakad, kung magtatamo ka ng mabuting kawakasan, desire to have good success, hindi lang success, desire to have good success. Paano ka magkakaroon good success? Huwag kang mawalay ang Biblia sa inyong buhay. This book of the law shall not depart out of thy mouth, sabi ng Bible. Thou shalt meditate therein day and night. Basahin yung Bible. Araw-araw basahin. Basahin yung Bible. Tatalas mo yung kaisipan. And finally, hindi lamang commitment sa spiritual fidelity, commitment to separated family. Number 3, commitment to sanctified finances. Chapter 10, balik po tayo sa Nehemiah, verse 32. Chapter 10, verse 32. Dito magtatapos, mga kapatid. Basahin natin, begin. Na makiambag taon-taon. Okay, this refers to your finances. Commitment to sanctified finances. Lahat ng biyaya meron tayo galing sa Diyos. Even the very breath you have comes from God. Galing sa Diyos lahat ng yan. Matuto tayo makiambag. Kusang loob. Hindi pwersahan, hindi sapilitan, hindi dahil sa Panginoon, kundi dahil sa Panginoon, mahal ka namin, I will contribute. Okay? Verse 37. Basa. At upang aming dalhin ang mga unang ko para aking kailangan, at ang aming mga loob nilataas, nakabunan ng sarili mong tao, ang alalakan ng Diyos, ang magandang Diyos, ang magiging sa mahal ng mga Diyos,
Okay, 38. At ang saserdote na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita. Pagka ang mga Levita ay nagsisiguan ng mga ikasamang bahagi, isasampa ng mga Levita ay ikasamang bahagi ng mga ikasamang bahagi sa bahay ng aming Diyos. They decided, we will contribute, mag-aambag kami, 10%, 10%. So nagkaroon silang panata. Alam nyo, God judges what we give by what we keep. Nagbigay ako naman ng 1,000 piso. Pero meron naman bilyon-bilyon. Ano si binon? Diba? Ang sukta ng Diyos kung magkano ang natira. So give according to your income. Lest God make your income according to your giving. Pastor, pag-pray mo ako, Pastor, sabi ng isang tao, na magkaroon akong trabaho. Wala akong trabaho, hirap ako. At pag ako'y pinagpala ng Diyos, I will be faithful sa lahat ng bagay. Nagkaroon trabaho, pinagpala. Maayos, nag-tithes, nag-offering, naglingkod. Gumanda trabaho. Lumiban, Pastor, meron po kaming activity sa office, ay papatala ko yung tithes. Gumanda buhay. Hanggang sa nawala sa church, ang umatan nila yung offering niya. Banda uli, nagkakaproblema. Lumapit din si Pastor, Pastor, pag-pray niyo po uli ako. Sabi ng Pastor, Panginoon, nung ito po'y wala pa, ang tapat-tapat sa iyo. Nung pinagpala mo umpisa, ang tapat sa iyo. Ngayon, napanlayan ko po, Panginoon, ibalik ko siya sa dati. Ha? Sabi, huwag naman gano'n, Pastor. Biro lang naman yan, pero alam nyo, if you will be able to bless the house of God, the ministry, tini po, Mark chapter 10, verse 29 to 30. Mark chapter 10, verse 29 to 30. Kailan pagpapalaya ng Diyos? Kayo. Mark chapter 10, verse 29. Basa. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, wala tao na iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, na sila sa akin, at dahil sa Evangelyo. Okay, sunod. Na hindi. There are people, Lord, iniwan ko pamilya ko, iniwan ko trabaho ko, iniwan ko lahat, sumunod ako sa iyo. Iniwan ko. Sabi ng Diyos, wala kang iniwan. Kung sumunod ka sa akin, ginawa mo yan lahat na yan, wala kang iniwan. In fact, tatanggap ka ng tig-100. Kailan, mga kapatid? Basa. Bukas, sa makalawa, ano sabi? Na hindi siya tatanggap ng tig-100. Ano sabi? Ngayon, sa panahon ito, hindi ka, may mga tao, nagtrabaho ka lahat, tapos binigyan mo lahat ng buhay mo, ang sweldo mo, sa 1 taon pa. Okay, sino nagtutupad dito? Nagtutupad. Usually sa tupad, yung, hindi tayo upo, ibig sabihin nun eh. Ano ba ibig sabihin ng tupad? O, yung tupad, yung mga nagtitumpok-tumpok na nakapula, tapos, tinanggap niyo ba yung sweldo niyo? That day. Ayun. Sino tumanggap ng suporta, ng sweldo, pagkatapos ng tupad? Nakaipon ka na, tapos na. Pero tanong ko, sinuweldo ba kayo the very same day? Kailan? Bukas? Kailan yan? Mga ilang buwan? Okay. Tagal din, ano? Mga kapatid, sa salibutan, okay, wala na magagawa eh. Kung ano tawag na ron eh. Pero mga kapatid, listen. When you serve God, God will give you 100-fold. Sa panahon ito, ngayon sa panahon ito. Ako ho nagsasabi, hindi naman yung naglikod ka ngayon, kagad, hindi yan. Kasi may tulad din ng tupad, tinutupad nila yung pangako nila, and He will bless you. God will bless you abundantly, more than you ask and think. Maniwala kayo sa akin. Maging tapat na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Luke 6:38. Luke 6:38. Basa.
ay ibibigay nila sa inyo ang luman. Sa wala sa luman ay inyong lupa ay kayo sulis sa akin. Okay, hindi kayo lugi sa Diyos. Kung ano sukat na binigay nyo, doon kayo susukatin. Okay? Siksik-liglig, umaapaw. Nagbigay kayo ng kutsarita, bako, kapalit nun malamang. Ibig sabihin, ang Diyos hindi kayo dudugasin. And last point, commitment to serving faithfully. Chapter 10, verse 39, Nehemiah. Ito na uli. Chapter 10, verse 39, and I will show you a video. Chapter 10, verse 39, basa. Okay, listen. Ito ang commitment. Ito commitment. Basa. At hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Amen? That's commitment. Lord, I am committed to you. We will not forsake the house of our God. At pag ginawa niyan, God will not forsake you. Maniwala ka sa akin, God will never forsake you. Mayroong tatlo magkakaibigan. May kaibigan silang matanda na. Ang pinatawag sila, bali 4. Mga kaibigan, kailangan pinaka-the best kong tao sa paligid ko. Ako pinakamayaman sa inyo, and I'm going to bless you. Totoo naman sila. I'm going to give you 1 million pesos. But this is sa inyo? Talaga? Hindi tuwan-tuwa sila. Isip sila, bibili nila yun. Pero, sa isang kondisyon, pag ako namatay, ibalik niyo sa akin yung 1 million. Gusto ko na makita kung ano ang gagawin ninyo. Not knowing na mayroong testamento siya na pag sinuon tumupad, ibabalik ka ng doble. Hindi sinabi sa kaibigan. So, pangako niyo sa akin. Magbibigay sa inyo 1 million yan sa inyo, cash. Pero, pag ako namatay, marapit na eh. Sabi niyo, huwag na. Ibabalik niyo sa akin yung 1 million. Pwede ba yan? Kung talaga mahal niyo ako, o naman. Ibabalik namin. Basta huwag ka man mamatay. So, pinibigyan ng 1 million. Later sa 1 linggo, namatay? Nako. Usap siyang 3 ngayon. O para ikaw. Naku naggastos ko. Hindi ko na akala mamatay ka agad sa kumpare. 500 lang binigay ko. 500,000. Makakaya naman yun. At least na ibalik ko. Nakita ng misis niya. Ikaw, 100,000 lang ang kaya ko eh. Sabi nung sa dalawa, hindi pala kayo mga totoong tumutupad sa pangako niya eh. Ako, binalik ko ng buo. Oh! Check eh. I-check 1 million. Dugasan mo kaibigan mo. Dudugasan ka na sa sarili mo. Mga kapatid, natatawa tayo minsan, pero alam mo, sabi nga ng Pangulo, nahiya naman kayo. Sa totoo na ako, nahiya sa Diyos eh. Kaya ako medyo nalilito kanina, nakikipag-usap ko si, hindi ako praying. Sabi pa nga, hindi ayaw nangyari nung Sunday. Ang hirap. Lalo kung dito kayo ng hapon, parang New Year dito. Nakakagimbal. Ayoko yun eh. Kaya naglaro sa isip ko, Panginoon, gawin po kami mas tapat sa'yo. Ayusin mo lang aming sambahan. Ito may para sa'yo. And we will be committed to you hanggat kaya namin. Okay, panoorin niyo itong pelikula na ito. Actually, cartoon siya na committed yung tao sa gusto yung mangyari. As long as you will be committed sa Diyos, God will bless you. Okay, that's why